one of the most prominent saints in the history of the church. And Saint Benedict is the founder of the Benedictines, a group of monks, grupo sa mga monghe, gitawag ng mga Benedictines. He is the one attributed to the Saint Benedict medal that is used in exorcisms. And in exorcism, he is the patron saint of exorcists. In our gospel, Jesus says in verse 32 in Matthew chapter 10, whoever acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. Kung kinsa kadtong muangkon kanako Jesus means something deeper. Apan taphaw lang na pagpasabot. What Jesus is trying to emphasize is a deeper meaning of it. To acknowledge Jesus means to let people see Him in the way you live. Kung miingon ta nga atong gi-acknowledge or atong gi-angkon or gidawat si Ginoong Hesukristo, ambot pasabot ana nga kanang makita pod siya sa atong pagkinabuhi. That people will see Jesus in the way we live. Daghan tawo moingon nga Kristohanon man ko. Naa sila'y cross sa ilang liog, gapanguros sila, mag-post sila og mga bersikulo diha sa Facebook, magsimba sila matag Domingo, maayom na yung mga butanga. These are good things. But Jesus is asking more. He is asking whether our daily lives reveal that we truly belong to Him. Ang gusto niya nga, dili lang igo nga, kanang igo lang nato isulti, kundi kanang ang ato bang pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi, makita ba siya, mailhan ba siya sa ato, pinagi sa ato. So how do we acknowledge Christ sa dayag nga paagi? Number 1, we acknowledge Christ when we choose honesty even when dishonesty is easier. Kanang atong ilhon og dawaton si Kristo kung atong pilion ang kamatuoran bisan pa man nga mas sayon ang muhimo sa dili insakto, no? Suppose usa ka negosyante, no? Daghan mo ingon nga para dali ra pag lakad sa imong mga papilis, tunoli lang na, no? Tagai lang na under the table. Okay? Pero mo balibad ka o kantsawan ka sa mga tao. Sus, kung imo pa nang gi under the table, dali ra unta. No? People will laugh at you. Ignon kanila nga amaw man ka. Dugay ra unta ka na human ana kung imo nang gipalakad, no? Kung imo nang tagaan dito, gi-ekstrahan nimo gamay. Okay? Ma-priority unta ka. But your honesty says to the world, I belong to Christ. Apan ang imong pagka-honest nimo, naghatag ka nagmensahe nga iya ko ni Kristo. Okay? Or example, estudyante ka. Mga estudyante, kita nimo imong mga classmate nangudigo, nangupya sa iyong tapad, no? Dayon dili ka mangupya, minka nga dili ko bangupya. Bahalag mag-anto sa akong grado. No? Hadlok man ta mangupya ta kay hadlok man ta mag-anto sa atong grado. No? That is acknowledging Christ. Mao na ang pag-ila ni Kristo. Okay? You choose Christ even when dishonesty is clear. Ikaduha, we acknowledge Christ when we defend what is right
even if it costs us. Atong giila si Kristo kung atong panalipdan kung unsay insakto, bisag kita ang maalaot. Karon nga panahon dagan mga tao magpakahilom na lang tungod kay mahadlok sila masawayan. It is easier to follow what is trending than to follow Christ. Dali ra ang pagsunod kung unsay dagan sa panahon karon kaysa pagsunod kang Kristo. Okay? Kana bang kantsawan ka sa uban tungod sa imong pagtuo? Kantsawan ka sa uban, sawayon ka sa uban tungod sa imong pagka-minister. No? Unsa man ka, oy, sige ra magkag-adto sa inyong simbahan. Malangit biya ka na ha? Ay, salamat sa Ginoo. Mainoon nga malangit ka. Pamingan sila nga, manglapas biya ka sa langit, ana. Uy, may na lang na manglapas kaysa makuwangan. No, kilisod ikat-kat. No. People will ridicule you because of your faith. When honesty becomes unpopular, ayaw na pagtugan, ana. Diyan na sa imo. No? When kindness is mistaken for weakness, kanang pati imong pagkabuutan, sawayon sa uban, unsa man ka, oy, sobraan ang mga kabuutan. No? And they will tell you that it's your weakness. The question, will you stand with Jesus? Mubarog ba ka uban ni Kristo? Sometimes acknowledging Christ means standing alone. Most of the times, kanang pag-ila nato ni Kristo is mag-inusara ta. Kaya ng uban dili makasabot sa ato nganong nagbarog ta para sa iya. Remember that almost every saint had moments when they stood against the crowd. Remember, even ang mga santos, daghan nga mga panahon nga gikantsawan sila, gikatawan sila sa ilang pagtuo gugma sa Ginoo ug nag-inusara sila ana. But the Lord was glorified for it. Ug ang ikatulo, we acknowledge Christ when we love as Jesus loved. Atong gi-acknowledge or giila si Kristo kung muhigugma ta sa mga gihigugma ta niya. The strongest witness is not winning arguments. It is loving difficult people. Ang pinaka-epektibo nga pagsaksi kang Kristo dili nang matag argumento daog ta permi, mataglalis daog ta permi. Ang pinaka-epektibo gyud is kanang mahigugma ta sa mga tao nga lisod higugmaon. It is loving difficult people. Kanang pagpasaylo sa tao nga nakapasakit nimo. Being patient sa usa ka tigulang. Kanang magpabilin nga matinud-anon sa imong bana or sa imong asawa. Kanang mutabang ka sa uban nga dili makabalos sa imo. Speaking respectfully even to those who disagree with you. Kanang tahuron gihapon nimo ang mga tao nga dili mo agree sa imuha. That is how people recognize Christ. Diha makita sa mga tao nga naay Kristo sa imong kinabuhi. No? Si Kristo mismo nag-ingon in John chapter 13 verse 35, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Mailhan ta nga sumusunod ta ni Kristo kung maghinigugmaay ta. Okay? The Lord will not tell you nga you are my disciple tungod kay nag-serve ka sa simbahan. Nope. The Lord will not tell you that you are my disciple tungod kay deacon ka, pari ka, obispo ka. Nope. The world will know that we are God's disciples, that we are Jesus' disciples kung maghinigugmaay ta. Makaingon ang tao, kana naagyaday Ginoo dana sa iyang kinabuhi. Kana nga simbahan naagyaday Ginoo diha kay nagkahiusa naghinigugmaay ang mga membro diha. That's how to prove God's love. Mga igsoon, people may forget our words but they will not forget our kindness. Malimtan man sa mga tao ang atong mga gipangistorya but they will never forget ang atong pagkamaayo. Okay?
Naay usa ka istorya ni Saint Francis of Assisi, no? Usa ka adlaw ni ana na siya giimbitar nga batanon nga monghe nga mag-uban sa iya aron magsangyaw sa usa ka lungsod, no? Og tibok adlaw ang ilang gihimo, nagbisita sila sa mga masakiton, nag-abi-abi sa mga tao, nagtabang sa mga kabus, no? Naghupay sa mga masulubon, og ilang gidasig ang mga na-discourage nga mga tao. Og sa diyang pauli na sila balik sa kumbinto, ang katong batanon nga monghe nangutana kang Saint Francis, ingon siya nga, Father Francis, kay pare man si Saint Francis of Assisi. Father Francis, kanus man ta magsangyaw? Nahuman naman ang adlaw, wala pa lagi ta nagsangyaw lagi. Ingon ka nga, ubanon ko nimo para magsangyaw. Ningisi ra si Saint Francis og niingon siya nga, nagsangyaw baya ta tibok adlaw? Wala din na-realize nga katong pagbisita sa mga masakiton, pag-encourage, mao na dayto ang pagsangyaw. No? We were preaching all day. Mga igsuon, ingani ang Kristohanong kinabuhi. We don't only preach in our words, but the greatest preaching that we can do is through our life. Ang pinakadako nga pagwali, dili lang pinaagi sa atong mga pulong, kundi sa atong kinabuhi. Pangutan-ay inyong kaugalingon karon nga kabuntagon, ang inyo bang kinabuhi, nagwali ba na about ni Kristo? Nag-reflect ba na? Kana bang makita ka sa uban? Kanang ma-encounter ka sa uban? Makaingon ba sila nga, naagyoday Ginoo? Ha? Or nailhan ta sa lahi nga pamaagi? Nailhan ta nga dalo, nailhan ta nga sirok, nailhan ta nga libakiro, libakira, nailhan ta nga hilabtunon, nailhan ta nga tihik, ug uban pa. Na question, kanang mga butanga, nag-reflect ba na ni Kristo? Does that reflect Christ? Nailhan ta nga dili mapinasayloon, nailhan ta nga bitter, judgmental. Okay? Mga igsuon, mga tao karon, magwali ka, magyaw-yaw ka diha, unya mailhan ka nila kinsa ka, di na mo tuon nimo. Mingon sila, ngano mo tuon man ko nimo nga ikaw mismo wala man ka kanang imong gipangsulti, wa man nimo na-apply sa imong kaugalingon. Di ba? Moingon din ta, so pray for those who persecute you. Wala man ka gi-persecute. Lahi man ang persecution nga ma-experience nato kung nagbarog ta diha uban ni Kristo sa iyang kamatuoran. Ang persecution nga ma-persecute ta usahay tungod kay wala man ni-reflect si Ginoong Kristo sa atong kinabuhi. Mao na ang persecution nga atong madawatan, resulta og tungod kana kay kutob ra ta sigig ana, sige ra tag yaw-yaw, wa tay buhat. No? Lingia gani palihog imong tapad. Lingia palihog imong tapad. Sige, pangutan-ay mo kaugalingon. Nakit-an nimo si Jesus aya? Wala, Father, kay maldita man na. Di man maldita si Jesus. See? Kuha ninyo? Father, wala man, Father, kay di man ga-thirst trap si Jesus. Ga-thirst trap man na siya. See, wala mo reflect ang imahe ni Kristo. Mga igsuon, matag adlaw, mangutana ta og daghan kay pangutana. Every day, mubakod ta, moingon ta, unsay akong sulubon karon, unsay akong kaunon karon, unsa na sad akong buhaton karon. Pero perhaps we should ask another question. Mangutana siguro ta og laing pangutana. Will people be able to recognize Christ by the way I live today? Makita ba kaha sa mga tao si Kristo sa akong kinabuhi karon nga adlaw?
Wag kita nangutana ana ba? Concern na gid kita nga unsa akong sulobon, unsa akong kaunon, mag-asa na sad ko maglaag. Wag kita nangutana, makita ba ka si Jesus karong adlaw sa akong kinabuhi? Because in the end, acknowledging Christ is not only about what we say with our lips. It is about what we say with our lives. Ang pag-ila nato ni Kristo dili lang kutob sa atong ngabil, not only with our lips, but kung giunsa nato pagpuyo sa atong kinabuhi. Amen? If our words speak of Jesus but our actions contradict, people become confused. Kung sa pulong, puro Jesus atong gisulti, pero ang atong lihok, sukwahi, ang mga tao malibog kaayo. Libog sila. Unsa man ni siya nga, sige, istorya og pangginoo. Pero ang aksyon, way batasan, no? Libakira, himalikas, unsa man kana? Ama si Jesus dana. But when our lives reflect honesty, humility, compassion, forgiveness, and love, then we become living witnesses to the gospel. Pero kung ang atong kinabuhi nag-reflect kung kinsa siya, nahimo tang mga buhing saksi sa ebanghelyo. Pabalik-balik na namo ning giingon. Preach Jesus. Sa di ta ka preach kay ang atong pagsabot sa preach kay kanang mag-istorya ka sa imuhang tapad nimo unya moingon ka kabalo na ba ka, naluwas na ba ka, for God so loved the world. Dili lang na mao ang pag-preach. Ang pinaka-epektibo gyud nga pag-preach is or pagwali mahitungod sa ebanghelyo. Sugdan nato sa atong kinabuhi mga igsuon. Amen ba? Ministers, gaserve mos Ginoo pero mga latecomers, absinot, asa man si Jesus, ana? Mga tapulan, aman si Jesus, ana? Latecomers ba si Jesus? Tapulan ba siya? Absinot? Kusog magbagot-bot sa ministry? Sige, pangutan na inyong kaugalingon. Kung nag-reflect si Jesus sa inyong kinabuhi, wa pa 6:30 kaabot na mo. Sa inyong mga practice, di mo malate. Di mo sagig pasumangil. Wala sagig bagot-bot. Ginoo man kay gialagaran, di ba? Mga ministers, kuha. That's what it is to acknowledge Christ. Di kay pag Sunday, kuan kayo, balaan kay tanawon. Mga batanon sa youth camp, anak gyud. Youth camp man. Pero pag Sunday nga misa, tingkanta na. Para itong miaging sa tong Domingo ha, mga batanon uban, I got a joy, 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 joy down in my heart. Asa ang joy? Joy, naglagat ang mata. Pero sa youth camp, ambak-ambak yun, lo. Circle-circle pa, train-train pa. Sayo-sayo. Pero pag abot simbahan, humana ang tanan kabibo. Naman. Tawanan lagi. I got a joy, joy, joy. Pero nagsimag ang mata. Nagtanawa sa TV ba? Hunahuna, kanus ba kanin mahuman dugay. Bakit kahuman, ani kaulion ako. Wala nag-reflect ang Ginoo. Aron pag-abot moabot ang adlaw, moatubang ta sa Ginoo dito sa langit. Hinaot nga i-acknowledge ta sa Ginoo. Namiingon ang Ginoo ba nga kining tawhana ako ani kay samtang buhi pa ni sa kalibutan kanunay ko niyang gina-acknowledge. Kining tawhana wala ko niya gikaulaw. Kining tawhana kanunay ko niyang
sangyaw pinaagi sa iyang pulong ug pinaagi sa iyang buhat. Hinaot nga maon ta natong himuon. Just like Saint Benedict of Nursia kung kinsang kapistahan atong gisaulog karon. Saint Benedict nasay balaod nga gihimo, ora et labora, pray and work. Nagtuo siya nga kini nga disiplina nga ang pag-ampog, ang paglihok uban ni permi. Dili pwede matod pa ni Saint Benedict, dili pwede nga igo lang ka mag-ampo nya wa ka naglihok. Di pud pwede nga puro ra pug kalihok nga wa kay ampo-ampo. Dapat uban kuno ning duha. Pray and work, no? Ug nganong gikahadlukan pag-ayo sa mga yawa si Saint Benedict ngano man tungod sa iyang kinabuhi, tungod sa iyang pagsaksi sa Ginoo. Nga diha sa iyang kinabuhi, ang mga tao nga makaila sa iya, ma-encounter nila si Christ, mga igsuon, mauna ang goal nato. Unta. Kana bang mailhan bata sa uban ba? Nga ma-encounter nila ang Ginoo sa ato, makaplagan nila si Jesus sa ato. Dili kay nakakaplag na pud sila laing yawa sa ilang kinabuhi. Di ba? Mga igsuon, we should become a blessing to others and not a curse. Mahimo unta ta nga panalangin ngadto sa uban. Dili ta mahimong tunglo. Kana bang dili unta magmahay ang uban nganong nailatan nila ba? Sukad nga nailat ka nagmahay gid ko gyud. Sus, ganahan mo ana, no? Or mga ministers, kana ayo sad hulati nga kana makaingon pud ang inyong mga makaingon bitaw inyong mga leader sa inyong ministry bitaw nga sus nagmahay gid ko nganong naa kadani nga ministry. No? Or ang inyong mga leader simbahan sus nagmahay gid ko nganong gi-commission kanako. Kasakit kada na. Ngano man kay wala mag-reflect si Christ. No? Mao na karon nga adlaw sugda nato mga igsoon. Sugda nato nga mag-reflect si Christ atong kinabuhi. Klaro kay sa atong gospel, if you acknowledge me before men, I will acknowledge you before my Father. Kung di ko nimo ikaulaw, kung imo kong dawaton, atubangan sa kadaghanan, di ka nako ikaulaw, atubangan sa kong amahan. Mana, kamo, maulaw mga, paampuon, maulaw, ha? Later, matag Sabado, mao gina pirmi atong problem. Mga ministers dili panggitingog. Maulaw mo? Maulaw mo? Ikaulaw pa mos Ginoo. Timan mo ga-pray. Muingon mo ga-pray mago Father. Kung tinuod ka nga ga-pray ka, bisag daghang tawo mo pray ka. Amen mga ministers? Ayaw pag-ingon nga prayerful ka unya pag-abot sa intercession di kag tingog asa man imong pagka-prayerful ana? Prayerless siguro imong pasabot. No? Giimbitar og birthday, gipalid sa prayer. Di ko, ikaw ra. Naunsa naman taon mo? Sa naman taon ta usahay? Mauwaw. Abi natog wala natog gi-deny si Jesus. Abi natog what tay mga kinaiya ni Pedro usahay nga atong gi-deny si Jesus. Naa gyud. Mo sakit sa mga Kristohanon. I-acknowledge lang nato siya kung komportable ta. No? But that's not what Jesus tells us. Klaro kayo ang giingon, if you acknowledge me before men, I will acknowledge you before my Father in heaven. Question, gusto ba mo nga mailhan mo sa Ginoo? Gusto ninyo na nga mailhan mo sa Ginoo? Then you start reflecting Christ in your life. Sugdi na nga makita si Kristo sa iyong kinabuhi. Ang mga angay bag-uhon nga dili maayo, bag-uha na. Ang mga sala biyain na. Ayaw na paglangay-langay.
Lain kay mailhan. Ikaw tong kuan, ikaw tong malditohon kaayo nga minister, unya late permi, unya sigig bagutbot sa iyang leader. Sus, lain ba kay dana? Ang gusto nato madungog sa Ginoo, well done, good and faithful servant. Di kay maingon ang Ginoong ikaw tong kuan, ikaw tong absinot, ikaw tong reklamador, ikaw tong bagulbulan. Sus, pagkapangit. It's not a good ending para sa ato. Amen ba? Please stand. Let us together profess the Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. On us. Endue your ministers with righteousness. Give peace, O Lord, in all the world. Lord, keep this nation under your care. Let your way be known upon earth. Let not the needy, O Lord, be forgotten. Create in us clean hearts, O God. As what? Sa tanan akong asuliran, ikaw nagtatabang. Ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw lang ang Diyos na damhana. Ikaw ang akong gisalita. Sa tanan akong asuliran, ikaw nagtatabang. Ikaw akong ikinahanglan. Kay ikaw lang ang Diyos na damhana. Pagkanindot ka munday sa ngalan mo, Kristo, nananigin